Ikinasa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kanilang regular na inspeksyon sa mga water facilities sa lungsod nitong Lunes, June 29. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa ilalim ng Prime Water Infrastructure Corporation kundi sa lokal na pamahalaan, katuwang ang interim operator nito na Metro Pacific Bulacan Water. Bahagi ng inspection team ang DENR Environmental Management Bureau sa pangunguna ni Regional Director Martin Despi at Environmental Monitoring and Enforcement Division Chief Neste Menjola. Mula naman sa pamahalang lungsod, sina Office of the City Mayor Chief of Staff Juan Miguel Perez, gayon din ang mga kawani mula sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, City Engineering Office at iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Kasama rin sa naging pag-ikot ang mga kawani ng Metro Pacific Bulacan Water o MPBW at technical partner nitong Suez upang alamin ang mga dapat baguhin at ayusin sa sistema base na rin sa magiging rekomendasyon ng DENR. Isa sa unang ininspeksyon ang septage treatment facility sa Barangay Minuyan proper. Matatanda ang sa naunang balitang tinutukan ng Balitang San Joseño sa kalagitnaan ng water testing na ginagawa ng lokal na pamahalaan na diskubre ang isang polyethylene o PE tube na kulay asul na nakapasok sa tubong nilalabasan ng water sample para sa water testing at napag-alamang ito ay dinadaluyan ng treated water o tubig na dumaan na sa paglilinis at sadyang inihalo sa water testing sample upang mabawasan ang toxic waste content nito at pumasa sa nasabing assessment. Kasi supposedly magkaroon kami ng water testing dito na third party. Kasama natin yung sa LGU. Nung habang nandito kami, titignan ko kasi saan supposedly kukuha ng sample. Nung medyo dinudukwan ko ng kaunti yung part dun sa yung effluent ng plant, yung labasan ng ating plant, meron siyang PE tubing na nakasuksok doon sa loob. Medyo tinanong ko na lang din yung plant operator na nandito kung ano yung reason kung bakit meron ganun. After medyo naipaliwanag na, yun nga, meron silang binubuksan para mag-inject or magtapon nitong clear na water. I-inject sila ng clean water. Pag ginawa mo, pag hinalo mo, dinilute mo yung testing sample mo, syempre, bababa na yung value niya. Parang gano'n ang pinaka-concept nung kung bakit gano'n yung ginawang pandaya na nakita namin. Pero sa pagkakataong ito, binaklas na ng DENR ang naturang gripo at dito na tumambad sa kanila na hindi lang pala basta inihahalo ang treated water sa water sample, kundi mismong potable water ang nakatumbok sa gripo at siyang pinagkukunan ng water sample na ipinapasa sa DENR para sa water testing. Ayon kay Regional Director Martin Despi, may tuturing itong pandaraya at prohibited acts sa ilalim ng Republic Act 9275 o Clean Water Act ng DENR. Sa kabilang banda naman, inikot rin ng grupo ang booster station number 2 sa Towerville, Barangay Minuyan proper na nauna nang napaulat dahil sa sira, kinakalawang at butas nitong water lead sa ibabaw dahilan upang pasukin ng tubig ulan, mga dumi at mismong kalawang ang tubig sa loob ng tangke na siyang nagtutulak ng dapat sana ay potable o maiinom na tubig sa mga kabahayan sa barangay. Hindi na pinalagpas ng kagawaran ang mga nadiskubring ito at ayon sa grupo ay gagawan ito ng report na ipapasa sa Pollution Adjudication Board o PAB, ang quasi-judicial body ng DENR na siyang nagdedesisyon ng parusa at fine na ipapataw sa water concessionaire sa oras na mapatunayan ang mga paglabag. Lalabas naman ang resulta ng inspeksyon ng DENR sa susunod na linggo. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, seryoso at desidido ang pamahalang lungsod na iayos ang lahat ng mga kababayang ito ng Prime Water at siguruing hindi na ito mauulit pang muli sa ilalim ng pansamantalang pangangasiwa nito katuwang ang interim water operator ng Metro Pacific Bulacan Water. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Joseño. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.